How do you make out of this? Siyempre una, meron bang kapasidad, may otoridad ba, kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito, hindi. Dahil actually, sa kahit na anong punto, hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong klaseng resolusyon na parang nangingialam sa kanyang mga proseso. At pangalawa, meron bang inilalaman itong resolusyon na parang batayan para sa ICC na i-consider? Kumbaga, kahit hindi man niya pansinin o hindi within its authority to recognize, ano bang nilalaman? Ang nilalaman niya ay actually kumbaga, labas doon sa hinihingi ng ICC. Pinapayagan naman ang interim release ng ayon sa ganitong kondisyon. Pero hindi naman yun ang nakalatag sa resolusyon at parang ang ano pa nga naghahanap ng compromise. Hindi Alright. para sa Senado ang maghanap ngayon ng compromise. Oo. Para ito sa defense, sa prosecutor at sa ICC, sa mga judges nito. Kasi yung justification, Attorney Conti, di ba, ang sinasabi, deteriorating na health, tapos yung old age, at saka yung prolonged social isolation. So, ang feeling nila, dahil nagbigay naman daw dati ang ICC sa isang rebel, no, Congolese rebel, na si Jean-Pierre Bemba Gombo, somehow, parang ganito rin na konsiderasyon na payagan naman at least, somehow, habang naghihintay ng paglilitis talaga. O ibang sirkumstansya yung pangyayari kay Bemba at noon nakausad na yung trial, ito hindi pa nga nagsisimula. Alright. Kaya malaki ang ingat ng ICC dito. And then pangalawa, walang naka-attach no? Sa nakikita ko walang attachment ng mga dokumento o kaya proof of medical condition na magiging batayan ng ICC sa kanyang factual finding. So, mahirap naman po na isang third party pa nga, di ba? Walang kinalaman si Senator Alan Peter Cayetano sa sitwasyon ni Duterte ngayon. Walang pruweba na nakabisita siya at puro hearsay, kumbaga, ang kanyang basehan. Kaya kung sa appreciation ng ICC, okay po sana kung merong facts to appreciate. Pero dito, wala Mas ang lumalabas pa nga ito ay political posturing of one branch of government. Hindi ko alam kung paano ito maipapasa sa ICC. May issue pa nga dun sa isa pang Senate resolution sabi ng defense, gusto nilang ipasa yung resolution ng committee ni Senator Aimee. Pero parang paano? There has to be an official transmission from the Philippine government. Alright. Attorney Conti, pasensya na ho at kailangan ipasok lang natin yung sunog na nangyayari. Anyway, yung binabanggit nyo ho kanina, dapat hindi manaig yung let's say mga ganung resolusyon na galing ho kay Senator Cayetano? Or hindi naman sa hindi manaig, kundi ang hirap i-appreciate. Kumbaga para kang binigyan ng excuse slip sa eskwela, binigyan ka ng excuse slip ng eskwela mo na sinasabi niyang nagka-dengue siya, ang nagsulat siya lang. Kailangan po ng medical certificate, kailangan ng pwedeng ang pumirma yung nanay niya and so forth. Kaya yung kumbaga walang pangahawakan yung ICC dito sa resolution na ito. At kung pupunta pa tayo, ano ang relasyon, ano ang purpose ano ang personality ng Senado sa ICC sa punto na hindi tayo miyembro ng ICC. Kaya dito papasok ulit ang tanong na ano ba ito? Ito ba ay pag-cooperate sa International Criminal Court? At ang Senado ba on a majority vote of 2/3 will agree to reaccession to the Rome Statute? Yan ang mga mapapaisip tayo kasi parang kumbaga dati umatras na tayo tapos ngayon babalik yung Senado. Matanong ko, sorry. Nahihingi ng affirmative relief sa ICC. Pero for now ba, Attorney Conti, matanong ko lang, bali kayo ho ba, as far as you're concerned, kayo ho ba pabor na tayo ay mag-rejoin sa ICC uli? Opo, kasi malaking punto na meron tayong option na haharap na may option yung mga Pilipino. May accountability. Moving forward, may accountability. Na makapagsampa ng kaso. Katulad nga nung sabi ni DOJ Secretary, hindi makabuo-buo ng kaso dito patungkol sa crimes against humanity.
option po ito para sa simpleng Pilipino. Alright. Pero for now, ano ho bang update? Kasi alam ko noong July 1, nagpresenta kayo ng mga evidence nyo sa defense team. At di ba, parang sinasite nyo doon, may mga criminating evidence Yung mga sinite kayo ng mga high value targets na nangyari during the time of former President Duterte, lalo na yung sila sino ba ito? Yung mga dating namatay na sila Espinosa, Mayor Espinosa, Leyte Mayor ng Albuera, at saka si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog, di ba? Oo. Well, yan yung mga speculation. And then second, hindi pa disclosed ang ebidensya. Sa bahagi namin sa legal team ng mga biktima na iba sa legal team ng prosecutor, hindi pa na-disclose yung kalakan sa ebidensya. Kung ano't ano man, ito pong mga ebidensya, binilang ko in terms of items. Yes, attorney, go ahead. Mahigit 3,000 item. Wow. Ang itsurahan yan, parang one document more or less. Yeah. Mahigit 3,000 item ang naibigay na sa prosecution patungkol dito, ng prosecution patungkol sa charges or confirmation of charges na gaganapin sa September. Pero nauna nang sinabi ng prosecution na may hawak sila na mahigit 260,000 items of evidence na maaari nilang pagpilian. Kaya sabi ko, grabe mukhang maraming hawak ito. So ito, mukhang tatagal. This will be a long trial kung ganyan karami ang pieces of evidence. Di ba? Could be, oo. Itong 3,000 items na na-disclose na, ito malamang yung pinakamatitindi. Alright. Kaya, yung iba siguro parang reference material o kaya background material. Pero itong 3,000 sa minimum ay ito pa lang para paniwalain or para kumbinsihin yung judges na sapat ang ebidensya para magtuloy sa trial. Iba pa ang ebidensya sa trial. Wow. May dagdag pa yan. Kaya kailangang mag-ingat din po tayo patungkol dito sa interim release kasi ito talaga, kailangang ituloy ang trial. At kung sa palagay ng ICC na mas makabubuti na nandun muna siya sa detention facility kung saan maayos ang pasilidad, sa totoo maayos naman po ang pagkain. At saka yung medical attention, yung medical needs, kailangan medical po provide attention, naman. 24 hours po na meron pong medical team na naka-standby. At most importantly, kahit saan pong ospital, pwede siyang dalhin within a few minutes. And well assured na kung ang iniisip kasi ng tao na parang kinakawawa siya sa loob, naku, the last person or the last entity that you would think na papatay sa isang akusado ay yung ICC. Kasi tatamaan sila nito. Gusto nila secure. Gusto nila secure, gusto nila healthy at fit for trial ang kanilang mga detainees. Yan ang parang international standards ng human rights. Kaya, kumbaga, sa ngayon, nandun siya sa mas maayos na kalagayan kumpara sa iba. Kaya lang, yun nga lang, hindi niya choice yon. Kaya siguro, baka ayaw ng pagkain, ayaw ng ano. Pero, ang hirap naman po nun na hindi naman laging kung ano yung gusto, yung po ang kahinatnan. Ang hiling lang po talaga namin ay matuloy ang trial. At dati naman, sinuportahan din yan ni Duterte. Diba dati sabi po niya, sige, magtuos-tuos tayo sa ICC, magharap-harap tayo doon. Alright, sa kagustuhan ng lahat ng partido, ituloy po natin ang trial sa September under the status quo. Pero for now kasi, parang iba yung dating ng yung asawa niya na si Elizabeth Zimmerman at saka yung statement din ni Vice President Sara na nasabi daw may mga huling habilin pa. Yung ewan ko kung this is trying to change the narrative na parang maging sympathetic sa cause nila. Pero how do you view all of this? Sinasabi pa nga na skin and bones na lang at medyo pero is in good condition naman, di ba? Attorney. Manghirap pong paniwalaan kasi yung Duterte camp, nakakapaso na yung ganyan. Pero of course, nako-concern din kami kasi nga gusto namin matuloy na yung trial. At gusto namin, in-person po siyang humarap. Nung nakaraan, online po siyang humarap. Mas maganda na makukumpronta niya yung ebidensya at saka yung mga parties doon mismo sa korte. Okay. Pero, kung merong pangangailangan, depende yan sa pagtingin ng ICC sa
ebidensya, facts na hawak niya, na ilabas siya, edi papayag naman sa totoo lang yung mga biktima. Pero kailangan po, hindi yung chika-chika lang. Kailangan po ay merong batayan. Facts po sana ang ibigay. Pero Alam ko na yeah. Sorry medyo kinakapos tayo sa oras, okay na Atty. po. Sige po. Bilang panghuli lang, yung moving forward, yung sinasabi nyo, ang daming kasi mga pieces of evidence that will be presented. Sigurado naman, merong magbavalidate dyan na merong list of witnesses na ho kayo na sigurado na mag-a-appear para to testify on those mga mga ebidensya? Opo, actually, kabahagi po ng disclosure ng prosecution ay meron ng mga witnesses Okay, na identified na. magpapatunay doon sa at uupo doon sa confirmation of charges hearing. alright. Ang prosecution ay nagsabi may at least 2 witnesses who will come in viva voce. Wow. Kumbaga, in person ito. Hindi ito by Zoom link or kung ano man. Kaya tiwala kami na nakasasapat yung maihaharap.